ng anumang mga verses na nababasa natin sa Bible na inaakala natin na ito ay tama at tamang understanding, okay, sa ating mga nababasa. So ngayon, may mga nag-share na ang kingdom of God is it's part of your law. Literal, di ba? May mga nag-share na literal. Kaya nga kingdom, so pag sinabing kingdom of God as a word na kingdom, so mayroong kahari dyan, mayroong tinatawag na king. Okay? So, maging patas lang din tayo. Hindi naman natin, tama ba ba? So, hindi naman natin pinamamalian yan. Kasi meron naman talagang kingdom, which is kaharian, na may maghahari dyan. O mali pa, nasasabihin natin na yung kingdom of God ay maghahari din ang anak niya o si Kristo. Wala namang masama dyan eh. Okay? Kasi alam naman natin, pagdating sa 1,000 years millennium, maghahari talaga si Kristo eh. Di ba? Malinaw naman yan eh. Okay? Kaso lang, pagdating doon sa 1,000, parang hindi sila agree doon na doon palang maghahari, doon pala ang kaganapan ng paghahari ni Kristo. Okay? So ngayon, dahil sa ang kingdom of God ay maghahari at ito ay literal, ang review naman natin dyan, based sa Biblia, mga nakasulat, paano kung ililiteral mo ang mga talatang ito na sinusulat ko po dito? Okay? Ito ang talatang ito. Pakibasa niyo ang talatang ito. Kung ito ay literal, paano natin ito ipapatunayan sa literal? Luke 17:20-21. Okay. O, basahin nyo. Ano ang sabi na? Ay, Bisaya. Sundan nyo. And when he was demanded of the Pharisees, when the kingdom of God should come, he answered them and said, the kingdom of God cometh not with observation. Neither shall every say, no here, or lo there. For behold, the kingdom of God is within you. And he said unto the disciples, the days will come when you shall desire to see one of the days of the Son of Man, and you shall not see it. Okay, salamat sa pagbabasa. So yun, maganda, dinugtong din yung kitman. Ito ha, ito ang mabigat na word dito. Yung mabigat na word dito, yung kingdom is within. Ano sabi? The kingdom of God is the kingdom of God is within you. So, ang bigat dito kasi bakit yung kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo. Kung ito ay literal na kingdom, no? Brother Bong, no? Nasundan yata ni Brother Bong eh. Kung ito ay literal na kingdom, paano mo ngayon ipapaliwanag ito? Yung salitang the kingdom of God is within you. At ito pa, alam nyo ba sa panahon ito, Brother Roy, nabasa mo, diba? Sino ang mga kausap daw ni Kristo rito? Di ba, binasa mo na ang kausap niya rito ay mga Parisees? Mga Pariseo. Yes. Kaya ang sabi niya sa verse 22, tinuloy ni Brother Roy kanina, sabi niya, at sinasabi niya sa mga alagad, kausap niya mga alagad, darating ang mga araw na hahangarin ninyong makita ang isa sa mga araw ng anak ng tao at hindi ninyo ito makikita. Kasi sa panahon yan, kasama nila ang Panginoon. Okay? At ito ba ang sipat ko dito? Yung
kingdom of God per se mismo, kasama daw nila. Pag yun ay naalis, hahangarin daw nila. Sundin mo ha, hahangarin daw nila na makita nila yun. Kasi aalisin yun. Pagdating ng panahon, inalis ba yun? Sabi nga nung after ng 40 days, may anghel. Anong tinitingala-tingala nyo dyan? Inaakala nyo ba na makikita nyo pa si Kristo? Yung inanonsa, di ba? Itinaas na siya. Anong pagkasabi doon sa talata? Makikita nyo muli na kung paano siyang dinala sa alapaap, ay makikita nyo siyang muli na bababa sa alapaap din. Di ba? Umaasam din naman sila nung mawala na si Kristo eh. Di ba? Maraming umasam. Kaya nagwanap ang talatang ito. Kaya mabigat dito, sa Tagalog, ni sasabihin man nila, narito o nariyan, sapagkat narito ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo. Okay, hindi natin pwedeng isiksik lahat sa talatang ito para makita natin yung point of view, yung kingdom of God is within you. Kung ano ba talaga itong kingdom na ito na nasa loob ninyo. Okay, tuloy tayo sa iba pang mga talata. May sinabi din sa Luke chapter 10. Luke chapter 10, kapareho 20 and 21 din. Okay. Luke, ito naman 17, pero dito Luke 10, 20 and 21. Okay. Puntahan natin ang Luke 10:20. Okay. Sige. Gayon may huwag ninyong ikagalak ito, na ang mga espiritu ay nagsisisuko sa inyo, kundi inyong ikagalak na nangasusulat ang inyong mga pangalan sa langit. Verse 21. Okay. Nang oras ninyaon siya ay nagalak sa Espiritu Santo. Nang oras ninyaon siya ay nagalak sa Espiritu Santo at sinabi, ako'y nagpapasalamat sa iyo, O Ama, Panginoon ng langit at lupa, na iyong inilihim ang mga bagay nito sa mga pantas at matatalino at ipinahayag mo sa mga sanggol. Gayon nga, Ama, sapagkat gayon ang nakalulugod sa iyong paningin. Wow! Alam nyo ba ang kingdom of God? Ang kingdom of God, ito yung katwiran ng Diyos na nakay Kristo. Kaya pala, pag si Kristo pala, ang katwiran ng Diyos sa pamagitan ni Kristo, pag naghari yan sa isang tao, yun yung kingdom. May mga pangyayari, may mga panahon na ang feeling ninyo ay langit. Ramdam yung presensya ng Diyos. Yun po yung kingdom na hindi literal. Sabi nga, hindi ito parito o hindi magpapakita man. The kingdom of God is within you. Okay. Ang sabi nito, basahin ko sa gayumay huwag ninyong ikagalak ito na ang mga espiritu ay nagsisubok sa inyo, kundi inyong ikagalak na ang nangasusulat ang inyong mga pangalan sa langit. Yung pala ang dapat ikagalak, no? Na ang pangalan mo, make sure na nakasulat sa langit. Diyan ka palang dapat magkaroon ng kagalakan kasi nakasulat ang iyong pangalan sa aklat. Okay. Sa verse 21 ng oras ninyaon, sabi ng talata ng siya'y nagalak sa Espiritu Santo at sinabi, ako'y nagpapasalamat sa iyo, O Ama. Laging may tinutukoy pa ni Ruel, aking Ama. Yes. Lagi siya may pinapakilala, aking Ama. Sabi ng gano'n, ako'y nagpapasalamat sa iyo, O Ama, Panginoon ng langit at ng lupa. O hindi naman sinasabing, ako ang Panginoon ng langit at ng lupa. Mayroon siyang tinutukoy, aking Ama, Panginoon ng langit at ng lupa. Hindi niya inangkin yun. Yeah. Ako ang Panginoon ng langit at ng lupa. No. O sige, iwanan natin kasi gaghit yan eh. At iyong inilihim ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino. Grabe oh. From the wise and prudent. Grabe. And has revealed
them unto babes, even so, Father, forsake it sin good in thy sight. Wow! Ang mga bagay na ito pala ay inililihin ito sa mga pantas at matalino. Saan? Sa mundong ito, sa salibutan ito. So meaning, iilan lang talaga ang makakakita nito. Ano yun? May tinatawag kasi tayo na progressive. Amen. Progressive. Okay. Ituloy natin, no? Pinapakita ko lang ang talatang ito na mayroon pa lang inililihin sa mga pantas at matalino. Okay. Paano ba natin ma-identify ang pantas at matalino? Yung David, paano natin ma-identify ang pantas at matalino? Sabi sa Bible. Pantas at matalino, paano natin ma-identify? Sige, David, sagot. Mabilis lang. Matalino. Paano mo makikilala o ma-discern o ma-identify ang hawak na tuloy ako sa David. Ang pantas at matalino. Wise and prudent. Mima, paano natin ma-identify ang wise and prudent sa sanlibutan ito? Kasi ang sabi dito, di kayo nakikinig kaya kayong bibigyan ko ng atensyon dyan lahat ngayon. Okay? Ang sabi dyan, nagpapasalamat ako, Ama, sabi ni Kristo, na ito'y yung inilihim sa mga pantas at matatalino. Ano yung inilihim daw? Di ba? Yung katwiran ng Diyos na naging Kristo. Yung tamang pagkakakilanlan. Mga may pinag-aralan noong time na yun. Okay? Hindi nila alam yung mystery. Hindi sa kanila ipinahayag. Okay, so sige, tuloy tayo. Makinig kayo ha. Makinig kayo. Kasi, bakit? Kukunin ko yung inyong atensyon kasi ayaw namin na kami lang mag-enjoy dito eh. So, focus kayo ha. Focus kayo kasi tatanong-tanongin ko kayo dyan kung talagang nagkikinig ba kayo. Share ha, lahat kayo. Okay? Okay, ito ba? Kung iniliteral po natin ito, tuloy tayo. Ang sabi ni Pablo, ang kaharian ng Diyos ay hindi sa pagkain at pag-inom. Di ba ang pagkain, literal, at ang pag-inom ay literal? Pero mismo ang talata, ng Biblia ang nagsabi, at mismo si Pauline yan, o si Paul na mismo ang nagsabi, na ang pagkain, ang kaharian ng Diyos ay hindi sa pagkain at pag-inom. Okay, pakibasa ang Romans 14, chapter 14, verse 17-18. Okay? 14, 17-18. O, basa, dali, basa, bilis. Romans 14:17. For the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness and peace, and the joy of the Holy Ghost. 18. For we that in these things serve Christ is acceptable to God and approved of men. Yun! Sabi dito, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain for the kingdom of God. Sabi ng ganun, ay hindi sa pagkain pag-inom, kundi ang katuwiran. Ano daw? Ano yan sa English? Ano yan sa English yung katuwiran? Ha? Righteous! Righteousness and peace and joy. Righteous! At saka ano pa? Peace. Ang katwiran at ano pa? Kapayapaan. Kagalakan. Peace! Joy. Joy! Ano ba? Katuwiran at kapayapaan at ang kagalakan sa saan daw? Mahal na Espiritu. Espiritu Santo. Pakinggan nyo. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi sa pagkain pag-inom, kundi ang katwiran at ang kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo. Sa verse 18, sapagkat ang sa ganito ay naglilingkod kay Kristo. Ang meron daw katuwiran ng Diyos at kapayapaan mula sa Diyos at ang kagalakan na mula sa Espiritu Santo, ang sabi mismo ng talata,
malinaw ay naglilingkod kay Kristo. Malinaw. Nasunod nyo? Naglilingkod kay Kristo. At ano daw? Dugtong. Naglilingkod kay Kristo ay kalugod-lugod sa Diyos at pinatunayan ng mga tao. Wow! Kalugod-lugod sa Diyos pala ang mayroong ganitong sinasabi na righteousness, peace, joy ng Espiritu Santo, kinalulugdan ng Diyos. At itong righteousness, if you have righteousness, peace, and joy of the Spirit, of the Holy Spirit, yan po yung spiritual kingdom of God is within you. Saan ba yung within you? Ito, within. Nasa loob. Nasa loob ninyo. Wow! Kasi bakit? Itong tatlong ito, kung wala ito sa isang Kristiyano, sa palagay mo ba, kung wala ang righteousness, ang peace, ang joy, kagalakan mula sa Espiritu Santo, sa palagay mo ba, mararamdaman mo yung kingdom of God is within you? No, Brother Robel. Hindi mo mararamdaman yun. Pag wala itong tatlong ito, righteousness, peace, joy of the Holy Spirit, di mo maramdaman ang kingdom of God is within you. Hindi talaga. Iba ang iyong maramdaman. Mga bagay na panlupa lamang. Diba? Nakita mo? So, malinaw na ang kingdom of God is spiritual. Yung katwiran ng Diyos, yung kapayapaan ng Diyos, yung kagalakan mula sa Espiritu Santo. That is the kingdom of God is within you. So, napatunayan na natin. Okay. Pastor, itirap ko na sa din. Sige. Kaya ba sinabi na Matthew chapter 6 verse 33? Seek you first the kingdom of God. Yes, inulugtong ko sana talaga. Ang ganda niyan. And all of those things shall be added unto you. Yes! Tama ka! Basahin natin ang sikat at kilalang talata sa lahat ng sangga kasinuhan. Matthew 6:33. Alam nyo ba, kabisado na, kahit di nababasahin yan. Seek ye first. Ano ang pinaka-utos una? Seek ye first. Ano daw? Yung kingdom of God. Pag inuna natin yung kingdom of God, ano ang kasunod? And His righteousness. Pag nasa atin pala ang katwiran ng Diyos, inuna natin ang kaharian at ang kanyang katwiran, ano ang sabi? Tama ka, Brother Roy. And all these things shall be added unto you. Kadalasan, Pastor, ang gamit dyan kasi ng denomination. Pera, material. Pera, no. Tama ka, Brother Roy. Ang inadagdag pala ng Diyos una sa'yo, hindi pera, hindi material, hindi bagay, kundi ang inadagdag niya kasi ang sabi, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ano yun? Yung peace, bibigyan kayo ng peace na dati hindi mo naman naranasan yan. Hindi mo naman ng peace. Di ba dati ang buhay natin, wala kasi kaso sa ating buhay. Puro kaguluhan, puro kasakitan, puro kabunduhan. Hindi natin naranasan natin ang peace. Lalo na ito, yung joy, yung kagalakan mula sa Espiritu Santo. Wala po tayo niyan, I'm sure. Pero, nanggang sa meron kang tinutupad mo ang Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God, ano daw? And His righteousness. Nung naganap ang righteousness sa buhay mo, all these things shall be added unto you. That is kingdom of God is within you. Naganap ang salitang within you, kingdom within you. Oh, hallelujah. Nakita nyo? Ang ganda. Yan ang progressive ng kingdom of God. Yes! This is a progressive kingdom
kingdom of God. Amen. Okay? Dugtungan pa natin. Sa 1 Corinthians 4:19. 19:21. Sige, basa. 19. 19:20-21. 1 Corinthians, 1 Corinthians 4. Sorry. Sige, 4. Verse 19. Verse 19, but I will come to you shortly, if the Lord will, and will know, not the speech of them which are but the power. From the kingdom of God is not the word of God in power. Hallelujah. Glory. 19, sabi dito, but, sabi ni Apostle Pablo, but I will come to you shortly. This is Apostle Paul said, if the Lord will, and will know not the speech of them which are puffed up, but the power. Kasi sa panahon na yon, mayroong mga nagsasalita ng mga palalong pananalita sa kanyang mga tinuturuan. Kumbaga parang yung kanyang mga tinuturuan parang ginugulo. Parang may nagbibigay ng kagulumihanan sa mga masalitang parang enticing spirit na enticing word. Kaya sabi niya, sabi dito, ngunit ako pariyan agad sa inyo kung luluubin ng Panginoon at ating alamin hindi ang salita ng pagpapalalo. Wala sa paglalaro sa salitang pagpapalalo. Kasi yung salitang pagpapalalo, hindi sa Diyos yun eh. Okay, ang sabi niya, kundi ang kapangyarihan. Sabi niya, but the power. Sapagkat, sabi niya sa verse 20, for the kingdom of God, for the kingdom of God, ano daw? For the kingdom of God is not in word. Sabi niya nga, wala akong pakialam din sa pop-up, palayo na salita, yung word, pop-up word. Sabi niya ganun. Sapagkat, ano sabi niya? For the kingdom of God is not a word, but in power. Wow! Alam niyo ba, ang power pala ng Diyos na nasa isang Kristiyano, you have a spiritual power. If you have these things, righteousness of God, papayapaan mo na sa Diyos at yung kagalakan sa Espiritu Santo. Yan ang spiritual kingdom of God within you. Kasi kung wala talaga yan, malabo po talaga. Bakit yung magkasala si Haring David? Ano ang hiling niya sa Diyos ulit? Nung siya magkasala? And take not thy Holy Spirit from me. At huwag mong alisin ang Espiritu Santo ng kagalakan, ang Espiritu ng kaligtasan. Ano ba yun? And take not thy Holy Spirit from me, restored unto me the joy. Ano daw? Ano na yung joy? The joy of your salvation. Sabi ko sa inyo, pag ang isang Kristiyano sa kanyang paglilingkod, ito spiritual kingdom to. Pag ang isang Kristiyano sa kanyang paglilingkod, makinig kayo. Pag wala na siyang kagalakan na mula sa Espiritu Santo, wala na po siyang joy of their salvation. Dapat pala isang Kristiyano, while during na tayo ay naglilingkod sa Diyos, dapat mayroon kang naramdaman ng kagalakan ng Espiritu Santo. Bakit? Pag ito ang nawala, umiyak ka na sa Diyos. Bakit? Alanganin na po ang iyong kaligtasan. Kaya ba natin patunayan yan? Bakit umiyak si David nung mawala sa kanya ang joy of salvation? Nasundan niyo ba? Kasi alam niya, alanganin po ang kanyang kaligtasan that time. Nung mawala na ang joy of salvation. Kaya sabi niya, and take not the Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation. Sa Tagalog, ibalik mo sa akin ang kagalakan ng aking kaligtasan. Ang linaw po yan. Pag wala ka palang kagalakan sa iyong paglilingkod, makinig kayo. Alanganin po ang ating kaligtasan. Nakita niyo si Brother Roel, ang eager niya, ang enjoy siya. Gigil na gigil siyang mag-share
yung bunga ng kagalakan? Diba? At ito, bakit ganito ako mag-share? Kasi bunga ng kagalakan to, Brother Willie. Hindi ito maibibigay ng sanlibutan. Praise the Lord. Nasundan nyo? Amen. Praise the Lord. Tuloy tayo. Hallelujah. Ganda yan, ganda. Okay. Dugtungan pa natin. Mark, sa verse 24. Naka-live yan? Sa verse 24, Mark 4 pa rin. Pero, Jesus. 24 to 26. Okay, basahin ko. Sa 24 to Verse 26. 24, 26. Oh, basa yung people. Para sa yung books. Pakibasa sa yung people. Anong books yan? Ay, sorry. Hindi lang. Wala 24. Sorry po. Sa loob pala. Ay, sorry, sa Mark pala. Mayroon Mark pa 4. Mark dito. Mark 4. Mark 4. Ito. Mark 4. Iba na mabasa. Mark 4, 24 to 26. Ayan na, sinulat ko na. Mark 4, 24. Sinabi niya sa kanila, pakinggan ninyong mabuti ang inyong naririnig, ang panukat na inyong ginagamit at siya rin ginagamit panukat sa inyo at ilalagdag ito sa inyo. 25. Dahil sino mong mayroon ay pagkakalabahan ng higit pa at sino nang walang kukunin ng anumang nasa kanya. 26. At sinabi niya, ang kaharian ng Diyos ay tulad ng isang taong nagsihasik ng kanyang bibig sa lupa. Yun. Sundan nyo ha. Sundan nyo. Unawain natin na maigi. Sabi nito sa Mark 4, 26. At sinasabi niya sa kanila, ingatan ninyo kung ano ang inyong pakikinggan. Alam niyo ba? Sabi nito mismo, nagkalat ito, ingatan ninyo kung ano ang inyong pinapakinggan. Nakasulat ba? Nakasulat ba sa Revelation? Pakinggan ninyo mabuti. Ang may pakinig, anong sabi sa Revelation? Pakinggan mabuti. Ang may pakinig ay makinig. Yung sinasabi ng Espiritu Santo. Ang sinasabi ng Espiritu Santo. Okay. At ito pa. Alam nyo ba, makinig kayo mga kabataan ha, alam nyo ba, ito, ilang beses ko lang sinabi ito, uulitin ko, para for the wake up call. Alam nyo ba, pag hindi pala kayo nakikinig ng mabuti sa nagsasalita, ano ang sabi sa Matthew 13:19? Basahin nyo nga ulit. Basahin nyo nga. Matthew, papasa. Pag hindi kayo seryoso, o para po sa mga kabataan, o sa ating lahat na, pag hindi kayo seryoso makinig sa ating fellowship sa Word of God, ano ang mangyayari? Pupuntahan kayo ng kaaway dyan. Pupuntahan kayo ng dyan po sa inyong kinaupan. Basa. Matthew 13:19, basa. Basa. Pupuntahan kayo ng kaaway dyan. Sige, basa. Anong Matthew 13:19. Matthew. Kung sino man ay nakinig ng salita ng kaya. Ops! Teka lang ha. Kung ang sino man ay nakikinig ng salita ng kaharian, alam nyo ba ang mga pinag-uusapan natin ngayon? Kaharian ito ng Diyos. Amen. Nandito tayo ngayon sa presensya ng kaharian ng Diyos. But literally, andito tayo sa loob ng church na maliti. But in the spiritual speaking, we are in the spiritual presence of kingdom of God, presence of the Lord. Okay, anong sabi? Kung hindi kayo makikinig ng mabuti, makinig kayo kabataan. Sire, makinig ka. At ito hindi niya napag-uunawa. Kami na nakawin. Pag hindi nyo na mag-unawa yung fellowship sharing natin sa salita ng Diyos, ano ang gagawin ng kaaway? Nakawin. Sige! At pinaparoon ng masama. Yun. At inagaw ang nagasik sa kanyang puso at iyong nasik sa tabi ng daan. Aagawin ng kaawayan. Parunan talaga kayo sa upuan nyo. Aagawin. Parunan kayo ng masama. At aagawin. Kasi bakit? Although nandyan kayo, pero kung di kayo sincero, may napapakinggan din sila eh. Pero yung kakatiting na napapakinggan nila, katiting na galang, parunan pa ng masama. At aagawin. Makinig! Pag yung katiting na lang po, pag yan pa ay maagaw ng kaaway, anong bang kagalakan ang matitira sa puso nila? Kaya nakita yung sitwasyon ng mga kabataan ngayon, walang kagalak-galak sa paglilingkod sa Diyos. Yan ang dahilan ng hindi seryoso sa pakikinig ng salita ng Diyos. Tingnan niyo tayo. Bakit galak na galak tayo pag may fellowship bilang si sharing? Di ba galak na galak tayo? Kasi seryoso tayo nakikinig ng salita ng Diyos. Pero ang problema nito,
kasi we are now in a progressive revelation, progressive time. Pag iniiwanan din natin sila, hindi natin sila dinadamay, babalikan din tayo. Amen. Yan yung progressive eh. Amen. Kaunti na nga lang, katiting na lang. Babarunan ka pa ng masama. At aagawin. Diba? Aagawin ka lang. Aagawin. Nakita niyo? At di ba nakasulat pa sa John 8:48? Ang sa Diyos Ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. ang sa Diyos daw ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Amen. Ano sinasabi? Dahil dito, hindi ninyo pinapakinggan. Dahil hindi kayo sa Diyos. Amen. Grabe ang bigat niyan. John 8:48, Matthew 30:19, pag kumbay nyo yan, makikita nyo kagad ang kalalagayan natin. Di ba? Praise the Lord. Tuloy lang natin ang pagbasa. At sinasabi niya sa kanila, ingatan ninyo kung ano ang inyong pinapakinggan. Inutos pa na mag-iingat tayo sa ating mga pinapakinggan. Patunayan natin kung mayroon tayong brilliant spirit. Alam nyo, yung humility, na mayroon tayong sincerity at sincere spirit, kung paano tayo makinig. Sa panukat ng inyong isinusukat ay kayo'y susukatin. Hindi kayo. At higit pa ang sa inyo'y ibibigay. At kayo'y susukatin at higit pa sa inyo'y ibibigay. 25. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan. At ang wala, pati na nasa kanya, ay aalisin pa sa kanya. Nangyari ba yung Matthew 30:19? Pati yung nasa kanya nakakaunti, aalisin pa. Anong dahilan? Yung hindi seryosong pakikinig sa salita ng Diyos. Amen. Ang magiging mangyari dyan, you have empty. Ano sabi ng talata? Sa Matthew? Pag ikaw daw ay empty at malinis at walis, anong espiritu ang papalit dyan? Seven spirit. Amen. Pitong evil spirit ang papalit dyan. Amen. Nakita niyo ang delikadong kalalagayan? Pag hindi pala tayo seryosong makinig, akala niyo ganun-ganun lang yan. Di ba? Anong version? Seven spirit, ano nyo lang. Sa Mateo po yan, seven spirit, try, ano nyo lang. Okay, isang talata na ako. At sa 26, at sinabi niya, ganyan, ano daw? Ano daw? Ganyan ang kaharian ng Diyos sa English. And he said, so is the kingdom of God. As if a man should cast seed into the ground. Wow! Amen. Ang kingdom of God pala, pastor. Praise God. Bahagi nito ang mabuting pakikinig kung ano ang ating pinapakinggan. That is the kingdom of God within you. Amen. Nasundan niyo po, mga kapatid? Praise God. Kasi sa amin yan, yung kakunti pa lang aalisin na eh. Grabe. At sinabi niya, ganyan ang kaharian ng Diyos, na gaya ng isang taong naghasik ng binhi sa lupa. At yung mga nakikinig, yan yung may kaharian ng Diyos. Amen. Di ba? At yung mga hindi nakikinig, agawin ng kaaway yan. No? Ang binhi sa matabang lupa. Tama? Tingnan nyo, yung salita ng Diyos na, yung sabi, makinig, sabi, pakinggan ninyong mabuti kung ano yung mga pinapakinggan. Yung binhi na nahasik sa matabang lupa, Amen. hallelujah! Isa pang dahilan pala, pag may nangangaral, hindi matabang lupa ang ating puso, spiritual speaking. Yung salita, tumatalbog lang pala yan. Hindi yan mailapat ng tama. Amen. Kaya, ang sabi doon, yung mga nasa batuhan, wala, tutukain ng uwak. Alam naman natin ang tipot larawan ng uwak. Pag ng agaw yan. Kaawa yan, tipot larawan. Okay, kaya dinaanan na natin yung 13 eh. 13:19 ng Matthew. Okay. Ito pa. May tinatawag tayong, i-correct ako kung tama ba. 13:19.
beatitude, yung pag-uugali, tama ba, Pastor? Yes, beatitude, panuntunan sa buhay. Panuntunan sa buhay, mga, tama ba? Panuntunan sa buhay, beatitude. Okay? Ito pa, pupunta na tayo dito sa kung ito ang mga sinasabi ni Kristo, kung ito ba ay hindi kasama doon sa sinasabing the kingdom of God, Pastor, mga kapatid. Yung sinasabi sa Matthew 5, okay, sabihin, ano natin, buklatin natin ang Matthew 5, pasadahan lang natin. Mabilis lang. Okay, sa 5:1. At pagkakita sa mga karamihan sundayo ay umahon siya sa bundok at nakaupo sa verse 2, at ibinukan niya ang kanyang bibig at tinuruan sila na sinasabi. Ito sinabi ni Kristo ito. Itong mga salita ito, hindi ba ito kasama doon sa kingdom of God? Okay, mapalad ang nangaghahapis, ay sa verse 3 muna tayo. Mapalad ang mga mapakumbabang loob, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Ayan na, yung mapagpakumbabang loob daw, sa kanila daw ang kingdom of heaven. Sa verse 4, mapalad ang mga hapis sapagkat sila aliwin. Sa verse 5, mapalad ang maamo, sapagkat mamanahin nila ang lupa. Verse 6, mapalad ang mga nangagugutom at nangauhaw. Saan daw? Righteousness! Sa katuwiran! Wow! Sapagkat sila'y bubusugin! Righteousness of God! Hallelujah! Verse 7, mapalad ang mga mahabagin sapagkat sila'y habagan. Mapalad ang mga malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. So, diretso tayo sa lahat ng mga mapapalad na sinasabi. Mababasa natin dito sa Matthew chapter 5. Lahat ng mapalad nandyan. Kaya mapalad tayo ngayon kung lahat tayo may sincere na puso na nakikinig. Amen? Mapalad tayo. Diba? Mapalad tayo. Because the kingdom of God, we had feeling tonight. Naramdaman natin yung presensya, yung kingdom of God. Amen. Tanong, itong mga sinasabi ni Kristo sa mapalad na ito, hindi ba ito kasama sa kingdom of God? I do believe kasama po ito. Okay. May note ako dito ba sa'yo? Yung mga tinuturo ba ni Kristo, hindi ba applicable sa Kristiyano? Ha? Yung mga tinuturo ni Kristo, hindi ba applicable sa mga Kristiyano? Yes, of course. Malinaw yan. Yung mga tinuturo ba ni Kristo na magaganda, hindi ba nagagamit ni Pablo sa kanyang panahon? Malinaw po yan. Ano ang nangyari kay Apostol Pablo after na siya magulang at nakakita? Di ba nung siya makapagsisi? Saan sa dinala ng 3 taon at 2 nag-aral? Sa bundok, kabundukan ng Arabia. At doon, ang sabi doon siya tinuturuan ng Espiritu Santo sa mga pahayag na hindi niya naunawaan. Wow! At alam naman natin, yung Espiritu Santo na nagdadala sa kanya at nagtuturo doon, yun yung Spirit ng Diyos Ama at Espiritu ni Cristo, ang tawag natin yan, yun yung Spirit, it's become Holy Spirit, Holy Ghost, na nagdadala sa kanya doon. At sino daw? Sabi niya, tinuturuan ako ng 3 taon ng Espiritu Santo. At ang natutunan niya, hindi galing sa tao, kundi direct mula sa Espiritu Santo. Hindi nag-Bible school yan, ha? Ay, sipin mo yan. Hindi, nag-aral siya ng Bible school para ni Ruel. Hindi, literal. Sa panahon ni Gamaliel, nag-aral talaga siya. Kaya sabi niya, kung sa karunungan lang, sa karunungan, hindi ako magpapahuli. Kung sa Hudyo lang pag-usapan, ako din naman ay lahi ng mga Hudyo mula sa lahi ni Benjamin. Tama? Sabi niya, kung sa karunungan lang, hindi rin naman siguro magpapahuli. Bakit? Ako naman ay nag-aaral sa paaralan ni Gamaliel. Ay, grabe pala. Alam niyo ba ang paaralan ng Gamaliel? Mahal yun. Hindi lang basta mahal, Pastor. Pag hindi, yung parang, yung mga big time lang na paaralan din dito,
Pag ang grades mo hindi pasado sa kanilang level, standard. Kahit may pera sila, Hindi ka makapasok dyan. matalino ka. Pag matalino ka pala, pwede kang makapasok sa school ni Gamaliel. Kaya nga si Pablo, hindi basta-bastang tao. Kaya pala nakita ng Diyos ang puting kay Pablo. Sayang itong puting sa karunungan ng atapang ng taong ito kung hindi ito magamit sa kingdom of God. Nakita nyo? Grabe! Ito pa, yung tinuturo ni Kristo na magpabautismo. Di ba? Sinabi niya naman eh. Sabi ni Juan, ako ang bautismo, ako dapat ang bautismohan mo. Di ba? Pinigil niya sa nasala, ako dapat, iba't ikaw lumapit sa akin para magpabautismo. Anong sabi ni Kristo? Payagan mo ngayon upang matupad ang kalooban ng aking Ama na nasa langit. May ama pala siya eh. And so pumasok na naman yung ganit. Okay. Ibalik sa gatin. Payagan mo para matupad daw. Kaya pala, ang bautismo pala, kalooban pala ng Diyos na mangyari sa tao. Sapagkat kalooban ng Diyos na mangyari sa tao ang bautismo. Pero hindi natin alamin dyan, hindi naman sharing natin yan anong bautismo dapat. Pero alam nyo ba, unawain natin, may salita si Pablo at ako'y nagpapasalamat na hindi ko kayo binutismuhan. Naintindihan nyo may sinabi ni Pablo, bakit ganon? At ako'y nagpapasalamat na hindi ko kayo nabutismuhan at ang matatandaan ko ilang pamilya lang ang aking nabutismuhan, kundi ang pamilya ni Gayo ba yun? Sabi ng ganon? Bakit? Alam nyo kung bakit kung marami sanang nabutismuhan? Nilubin pala ng Diyos na kaunti lang ang mabutismuhan. Bakit? Lalo sa ikukumpara ngayon ng mga tao sa kanyang panahon, even our time. Nasundan nyo? Ibig sabihin ito, ikukumpara. Ikukumpara! Na, sa bautismo. Di ba sabi nila, ako'y kay Pablo, at ako'y kay Apollos. Dami ng bautismohan. Di ba? So nagkakaroon sila ng comparison, lalong nagkakagulo ng Kaya sabi niya, ako'y nagpapasad na kaunti lang, ilang tao lang aking nabautismuhan. Pero ang tanong, inuutos ba ni Kristo ang pagbabautismo? Kung inuutos yan, bakit si Pablo na mismo, pag sinabihan natin sa dispensation time na natin, bakit inuutos niya pa rin sa kanyang panahon na dapat tayo magpabautismo? At mismo siya nagpabautismo talaga, Brother Will. Kung sasabihin mo na yung mga inuutos ni Kristo ay hindi ginagawa ni Pablo, utos mismo ni Kristo na magbautismo at magpabautismo. So meaning, yung mga inuutos, inangalan ni Kristo, ina-adapt din ni Pablo. Pero wala tayong problema po doon. Linawin natin ha. Wala po tayong problema doon sa dispensational. Wala tayong problema dyan. Hindi tayo laban sa dispensation. Kasi tayo nasundan naman natin ang dispensation din eh. Ibinamalan sila natin ang tama na hindi tayo sarado. Bagkus bukas pa nga tayo na naunawaan natin ang dispensation time. Okay? Ito ba? Inuutos ba ang Pasko din sa Lumantipan? Hello? Inuutos. Sabi nila, wala daw dapat maligtas sa Lumantipan. Kasi kay Pablo lang. Bakit kay Pablo inuutos pa rin ang pagpapasko ba? Nakita nyo, Lumantipan rin ha? See? So ibig sabihin, walang problema sa dispensation. Kasi lahat niloob ng Diyos yan kasi may purpose ang Diyos. Okay. Diyan ang conclusion ko mamaya eh. Natapos na. Kaya pa ba? Hallelujah! Ito ba? Ang kautosan, saan unang naganap? Sa New Testament o sa Lumang Tipan? Old Testament! Ito. Ang sabi nila, wala kang maliligtas na o sa kingdom o sa Lumang Tipan pagdating dito sa Gospel of the Kingdom. Ito ha, sa Romans, sinabi ni Pastor Jerry ito, ilang beses sinabi ito, sa Romans chapter 2 verse 14, 16, ang sabi, sapagkat kung ang mga hintel na walang kautusan sa katutubo, ito ha,
ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan. Nasabi niyo bang ibig sabihin yan? Yung mga hintil sa natutubo ay walang kautusan, pero sila pala ang nakagagawa ng pinaka-essence ng mensahe ng nandoon sa kautusan. Saan daw? Sa kanilang puso. Okay? Yes, opo. Ang sabi dito, Romans 2:14-16. Ang sabi dito, ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili. Okay. Na nagtatanyag ng gawa ng kautusang na susulat sa kanilang puso. Na pinatutuhanan ito pati ng kanilang budhi at ang kanilang mga pag-iisip ay nagsusumbungan o nagdadahilanan sa isa't isa. Sa araw na hatulan ng Diyos ang mga lihim ng mga tao ayon sa ating, sabi ni Pablo, ayon sa ating ebanghelyo. Kasama ba ang lumang tipan dyan? Kasama. Yung may kautusan o walang kautusan, kasama. Ang sabi ni Pablo, sa araw na hatulan ng Diyos ang mga lihim ng mga tao, general, ayon sa ating ebanghelyo sa pamamagitan ni Jesucristo. Taglay pa rin ni Pablo ang mensahe ni Kristo patungkol sa kingdom of God. Amen. Pero sabi, Pastor, ebanghelyo daw ni Pablo, hindi raw kasama yung kingdom. Ang sabi nito, ayon sa ating ebanghelyo sa pamamagitan ni Kristo. Malinaw po yan. Ang ebanghelyo na daladala para ni Pablo ay mula kay Kristo, sapagkat yung Espiritu Santo na nagtuturo sa kanya ng 3 taon sa Saudi Arabia, sa kabundukan Saudi Arabia, walang iba, Espiritu din ni Kristo yun. Paano mo sabihin? Pinutol nila, Pastor, sabi. Paano mo sabihin na hindi dala ni Pablo ang ebanghelyo ni Kristo? Sino ang nagtuturo kay Pablo? Si Kristo. Si Kristo! For Abraham, Yes! One gospel, but we have a dispensational time. Tama naman eh. Isang gospel, but we have a dispensation time. Di ba? Ang lihinaw po yan, grabe. Hallelujah. So part lang naman ito ng sharing. Okay. Okay. Conclusion. Conclusion na ako. Dito na ako natapos. Romans 8:28-30. Ito ang conclusion ko. Romans 8, tama ka? Romans 8. Sige, basahin nyo. To them that love God, and they are according to His purpose. Ano ba? Basa. Basa muna! Dali na! Basa. Oo, mga kabataan. Romans 8:28-30. Kasi dito ako matapos. Si Diyos walang ako. Joshua. Ang tangan ako na lang. And we know, sabi na ganun. Pakinggan niyo ito, conclusion ko na po ito, ha? Conclusion ko na po ito. Romans 8. Okay? Ulitin ko. Wala tayong problema sa dispensational time. Wala tayong problema sa kingdom of God at naunawaan natin at ibinigay natin ang ating point of view. Ito ang conclusion ko. Ang dahilan pala kung bakit nangyari ang lahat ng mga bagay na ito. Kasi, and we know, Pablo mismo nagsabi, Pauline yan, and we know that all things work together for good to them. Ano daw ang dahilan? All things work together for good to them that love God. To them who are the called according to His purpose. At ang sabi sa 29, sapagkat yaong mga nang una pa'y kanyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak. Amen. God. Upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Last verse 30.
At yaong mga itinalaga niya ay kaniyang tinawag naman. At ang mga tinawag ay inaring ganap naman niya. At ang mga inaring ganap ay niluwalhati din naman niya. Amen. Hallelujah. Kompleto. Yan po yung konklusyon ko na nangyari, pinahintulutan Diyos, na mangyari ang mga bagay na yan. May Pablo, may kanya-kanya mga apostol, may kanya-kanya mga panahon, pero all things work together kasi bakit? May purpose ang Diyos dyan. Yes. Diba? So abot po natin ang mga bagay na yan. And then hopefully, mayroon kayong natutunan kasi kung hindi nyo natutunan at hindi nyo nasundan, I'm sure, pinaroonan na kayo ng kaaway dyan. At kinuha na yung inyong mga kapakinggan. Alam mo, meron ako. Diba? Pakialam. Ano, Sister Pizza, malinaw? Malinaw na. Malinaw na ako. Malinaw na. Malinaw na. Kaya alam nyo na, Kay Pablo, kay Jesus. pag may nagsasalita dito, ang sabi ng Revelation, Makinig. ang may pakinig ay makinig. Na mabuti. At yung hindi seryosong nakikinig, Alam niyo na. paruunan daw siya ng kaaway. At yung sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. At dahil dito, hindi yung pinapakinggan kasi malinaw. Yung hindi ka na nakikinig sa Diyos, hindi sa Diyos. Paano yung mali yung tinuro? Mali daw. Sinabi yung gospel, hindi maligtas. Yung Sinabi daw, hindi daw maliligtas. Hindi, wala ka tayong sinabing mali yung tinuro nila. Wala tayong Ako sinabi. ba nagsabi? Ay, ikaw nagsabi. So, hindi nga tama yun na sasabihin natin na mali yung tinuro nila. Hindi tayo nagkaganon. Hindi kasi sabi ulit Hindi tayo kaligtasan. nagsasabi. Okay, nakikinig pa kung walang kaligtasan. Unawain natin, tama naman yung tinuturo nila ng dispensation. Hindi naman natin tinututulan yun. So, siyempre, nagkakadiferensya lang naman tayo. Pero alam nyo ba, Pero di ito ba ha, kung unawain natin, sinabi, pag kung sa panahon na ito, nakikinig, may kaligtasan din. kung sa panahon ito mayroong kapos, at tayo ay mayroong tamang pag-uunawa, ito pa rin ang konklusyon ko. All things work together for good to them that love God. Bakit? Kasi lahat naman tayo dumaan din sa pagkakapos. Hindi naman tayo nagiging, yung naunawa natin ay ganun na kaagad eh. Di ba? Lahat tayo nagdaan ng pagsisikap ng pag-aaral talaga. Paano naging matutunan? Kasi pastor, yun ang alam niya. Yun ang abot niya. Yes, hindi natin pwede hatulan talaga. Kaya walang hatulan sa bawat isa sa atin. Yun yung tamang karakter. Yun ang pastor eh. May binali ka na kung anong panukat mo. Tama! Binanggit din kanina. Kung ano yung panukat mo, eh kung ang panukat mo ay husgahan mo sila naman eh susipatin ka rin. Magic number 7. Kaya pastor, kahit man si Pablo sa unang pinaglalaban niya talagang Judaism. Yes! Yun ang alam niya. Tama! Totohanan. Tama! Tinawag siya ng Diyos, pinaalam sa kanya yung progression. Tama! Kingdom, di ba? Yes! Kasi ang alam niyang kingdom is Christianic. We cannot Christianic judge. kingdom. Dati! Before! Yan yung pinaglaban niya. Pero nung tinama na siya, 3 taon sa Arabia, i-reveal sa kanya ng Panginoon Isus. Wow! Iniro sa Grabe! kanya kung ano yung kingdom. Pumapatay nga Ito siya eh. yung pinaliliwan. Pastor, yes! sa 3 taon pang-aaral Ang ganda dyan! kahit kinasiyahan siya ng Banal Espiritu, pero hindi magic yung knowledge, no? Hindi magic, bro! Hindi magic. Isipin mo, 3 taon siya na nasa bundok, walang uwi-uwi ang kung taga saan siya. 3 taon po Sunog siya! talaga siya ng kilay, no? Isipin mo, kaya mo yan? Sunog talaga siya eh. Matalinong tao si Pablo. Inano ko talaga. Alam niya ang Binibang kautosan. ka ng Espiritu ng Diyos, di mo na malayan yun eh. Hindi lang basta binigay lahat kultuhan sa kanya, yung nagkatagpo siya sa Damasco na, sino po kayong Panginoon? Eh kung totoosin, pwede namang ibulto, ibigay nila doon, nung magkatagpo na sila sa Damasco, nung nagulang na siya eh. Pero binigyan pa rin siya ng instruction, pumaroon ka sa Arabia. Sa bundok ng Arabia. Saka hindi biro, 3 taon siya mag-aaral. 3 taon ang kanyang pag-aaral doon. Wala siyang kasama, kundi ang Espiritu Santo. Karami. Pastor, binato pa niya si Stephen para... O isipin mo, nandiyan sa pinaglaban niya yung Judaism na pananampalataya, pinapapatay niya pa yung mga banal na tao, gaya ni Stephen. Inabot siya ng Diyos, ano? Inabot siya doon ng Grabe! Diyos. Pero inabot siya ni Diyos, kinahabangan siya. Kasi ang laki ng potensyal, Paninindigan. malaki ang potensyal na itong taong to, matapang, may paninindigan. Kaso lang yung paninindigan niya mali, pero pag may tama ang kanyang panindigan sa tama, kung nakita niyo naman ang resulta, di ba? Grabe! Dumaan din siya sa persecution. Kaya uwi pa rin yan sa all things work together. Di ba? All things work together For good. for good. Lahat ay mabuti pala. Nang dahil nakita ng Diyos na itong tao ito, lahat pala tayo, nakitaan tayo ng Diyos before the foundation of the world, ng ating puso, may pag-ibig tayo sa Diyos.
Dapat lamang ipinahintulot niya na mangyari ang lahat ng mga pinagdadaanan natin. Bakit? Kung maunawahan pala natin ang mga bagay na ito, matatawa ka lang. Ang babaw naman pala ito. Nagtampo ako ng walang kalina ito. Pero ipinahintulot pala ito kasi all things were together for me to live that love God. Kaya pala ipinahintulot ko kasi nakita ng Diyos sa puso ko na may pag-ibig ako sa Kanya. Lalo na si Pablo. Grabe ang magnanasa niya. Nanginayang na ako sa panahon. Grabe. O, di ba? Nanginayang. Kaya, buti, humahabol ka, natutuwa ako. Bless natin. Humahabol si Father Will. Lahat tayo humahabol. Humahabol tayong lahat, lalo na kayo. Uy, ginoo ko. Humahabol na. Puspos yan. Uwi na si Jen. Puspos na kayo ng ibang spirit. Umayos kayo. Dapat mayroong dapat mayroong ampun talaga. Pawis na pawis. So, we are blessed, no? So, hopefully, kahit hindi naman tayo kundi, dami din natin pala ngayon, no? Akala ko nga, pag-countingan na eh. Panahit natin. Dami kasi hindi wala. Yes, no? Glory to God, no? Tingnan nyo, ako parang di pa ako napagod, no? Nabigay na ako. Excited pong mag-share. Pero alam nyo, ang sarap talaga. Lumabas yung lechon, ah. Ha? Lumabas yung lechon. Lumabas ang lechon. Nawisan ako eh. Ito pala ang linaw. Ito pala ang kingdom of God within you. Yung mayroon kang kaganahan. Righteousness. Yung peace and joy of the Holy Spirit. Ito pala yun. Dwelling. Para nagsisimula pa lang yung araw mo. So, palapakanan